Marami nang nagbago sa Capas Tarlac mula nang magsara ang Manila-Dagupan Line. Ang dating daang bakal, napalitan na ng mga bahay. Ang iba, natabunan na ng lahar o binakal ng mga mapagsamantala. Pero paminsan-minsan, may nagpapakitang bakas ng nakaraan. Sinilip ko ang ilalim ng lumang tulay at nagulat ako sa aking nakita. Ito yung trabyesa. Oh my God. Ito, original pa ito, I suppose, itong mga to. Tsaka itong pundasyon na to. Oh my God. So, tingnan mo, yung same bricks nung nasa estasyon. So, alam mong yan, yung pundasyon na yan, original pa yan. It's the same kind of brick na nakita natin dun sa ibang mga estasyon dun sa San Fernando. Ito? Wow! Mahigit 100 taon na ang mga bakal na ito. Pero hanggang ngayon, buhay at matibay pa. Ang tibay ng riles ng tren noon. Makalipas ang ilang minuto, natuntun din namin ang istasyon ng Capas. Ginawa na itong museo, alaala ng mga sundalong pinahirapan sa Capas matapos ang Death March, alaala ng kabayanihan at pagtutulungan. Hindi malilimutan ni Lola Fortunata ang araw na dumating ang mga bihag na sundalo. Yan na lang mga mga magulang ko at mga ang pumupunta doon. Nagdadali sila ng mga pagkain para sa mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ba't ba sila nagdadala ng pagkain? Doon, sa istasyon ng train, pinabaynita. Kaya hindi masyadong makalapit sa mga tao. Bale, pinabayoneta sino? Yung mga yung mga nagbibigay at saka kung yung mga daw sundalo, kung kinuha niya. Nang matapos ang gera, bumalik ang dating sigla ng riles. Ano po yung itsura nung lugar ninyo doon dati? Masaya! Talaga? Oo, masaya. Bakit masaya? Maraming nagtitinda doon. Oo. Maraming tao. Oo. At saka yung mga bata noon, nagtitinda ng mga iba't ibang anong konting, at saka tubig. Pero naputol ang masasayang alaala ng magsaraan tren noong dekada 80. Siyempre, malungkot din ako. Kasi? Kasi naaalaala ko yung mga unang panahon na nandun kami. Masaya. Maraming tao, maraming nagtitinda. Eh ngayon? Wala na sila. Wala na. Nagkalat na sa iba-iba. Nagkalat na. Nagniningning ang mata ni Lola Fortunata sa tuwing mababanggit ang daang bakal ng Capas. Pero ang masakit na katotohanan, tila sa mata na lang niya nabubuhay ang alaala ng nakaraan. Sa Hirona, Tarlac, halos burado na sa kamalayan ng tao ang lumang tren. Wala na akong makitang bakas ng riles, maliban sa ilang poste ng telegraph na dati raw parte ng riles ng tren. So kung susundan natin yan, yung poste na yan, hopefully mahahanap natin yung train station dito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, Ay! Ito! isang piraso ng bato ang aking nakita. Oh. Alam ko na kung ano nakasulat dito. Gruso prensado. Gruso prensado, parehong-pareho ng pulang bato na nakita ko sa istasyon ng tren sa San Fernando.
Alam kong malapit na kami sa aming hinahanap. Halos lamunin na ng kagubatan ng lumang istasyon ng tren sa Gerona. Sinong mag-aakala na ang mga haliging ito ang minsang nagdala ng progreso sa bayan ng Gerona? Maraming nagsasabi na ang riles ng tren daw ay agent of change. Kung saan daw dumadaan ang daang bakal ay doon din dumadaan o dumarating ang progreso sa isang bayan. Katulad na lang dito sa bayan ng Gerona, ang hawak ko dito yung census noong 1892 compared to the succeeding years. Sabi dito na simula 1892 nung itinayo itong train station na ito ay tumaas ng 75% ang population dito. Kasi simula nang dumating dito yung tren, dumating na rin dito ang progreso, dumating dito ang komersyo, nagbago ang buhay ng mga tao. Pero wala nang nakakaalala sa lumang tren ng Gerona. At tila wala na rin silang balak na buhayin itong muli. Parang mabibiyak na siya, oh. Kung hindi nila ito i-restore, guguho na to. Tinuloy namin ang paglalakbay hanggang Dagupan sa dulo ng daang bakal. Pero sa bawat istasyong madaanan, panghihinayang ang naramdaman. May mga ginawa ng barberya, chapel at tindahan. May binahayan. May nilamunan ng halaman. At may mga istasyong isang pader na lamang ang naiwan. Mga dating haligi ng kasaysayan, alaala ng magiting na nakaraan, pinanday ng mahigit 100 taon. Hahayaan na nga lang ba nating gumuho at lumipas tulad ng kahapon? Madami rin pinagdaanan yan eh. Kasama bahagi yan ng ating, ating history. So, dapat alagaan natin yan. Parang Intramuros, mga train stations. Noong nakaraang administrasyon, nilayong buhayin muli ang daang bakal ng Manila-Dagupan. Pero matapos mabalot sa anomalya ang kontrobersyal na North Rail Project, sa ngayon, hindi pa tiyak kung matutuloy ang proyekto. Ang importante yung lupa, kami pa rin na may-ari. No? Kasi habang kami may-ari niyan, habang iyan ay hindi nahihiwalay sa amin, pwedeng balikan eh. Sana magkaroon ng magkaroon sila ng paniniwala ulit, ng hope, no, na i-restore natin ang railway system sa North. No. In the meantime, no, with that hope, no, tumulong sila sa mga ngalaga, no, ng natin, ng right of way natin. Pero buhayin man o hindi ang daang bakal ng Manila-Dagupan, sana kahit man lang para sa kasaysayan, atin itong pahalagahan. Minsan nang sinabi na kung nais mong magtayo ng matatag na lipunan, magtayo ka muna ng daang bakal. Halos lahat ng progresibong bansa sa mundo sa daang bakal nagsimulang magpunla. Sa totoo lang, matagal nang nakapagpunla ang ating bansa.
Pero ang punla na mahigit 100 taong pinanday, hinayaan lang nating gumuho sa ating pagpapabaya. Marahil para sa iba, bakal at bato lamang ang mga lumang istrukturang ito. Pero ang bawat bakal at bato ay haligi ng kasaysayan. Sa daang bakal, minsang tumawid ang ating nakaraan. Ito rin sana ang magtutulay sa atin sa kinabukasan kung hindi natin pinabayaan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.